Natuluyan na isang lalaking nakakonfine sa isang ospital sa QC dahil sa tama ng bala sa ulo. Plano sanang ilipat sa mas magandang ospital ang biktima. Yun nga lang inabot ng halos 2 oras bago dumating ang ambulansyang magsusugod sana sa kanya sa ibang ospital. Nagbabalita si Ryan Ang. Naiyak na lang sa sama ng loob ang mga kaanak ni Godofredo Ortiz matapos tumanggi ang General Malvar Hospital sa QC na i-release ang kaanak nito. Nabaril sa ulo si Ortiz sa Commonwealth Market habang pauwi kasama ang asawa kagabi. Sa lubha ng tama ni Ortiz, kinailangan siya ilipat sa mas malaking ospital para operahan. Nang makahanap na ambulansya ang pamilya, hindi raw pumayag ang ospital dahil walang kasamang doktor ang ambulansya. Iminungkahi raw ng ospital na gamitin ang kanilang ambulansya sa halagang 6,500 pesos. Dahil kritikal na si Ortiz, pumayag na rin ang kanyang pamilya. Nakiusap kami para ilabas si Kuya. Sabi nila kailangan daw ng ambulansya nila kasi walang doktor. Ang bayad sa ambulansya nila 6,500. Ni-raise namin yung 6,500 para lang ma-accommodate si Kuya ng maayos, pero hindi. Ang problema, inabot ng halos 2 oras bago dumating ang ambulansya ng ospital. Malakas pa raw na isugo dito ang biktima, pero dahil sa dami ng prosesong dapat pagdaanan, binawian din ang buhay ang biktima. Saka lang ito hinayaan makalabas ng ospital. Napakasakit sa amin kasi kahit gipit kami, ginagawa namin ang paraan mabuhay yung kapatid namin. Sa ngayon, doble problema ang hinaharap ng pamilya Ortiz. Hindi pa kasi tukoy ang may kagagawa ng pamamaril. Pero may banta na raw noon sa buhay ng biktima sa pagiging presidente ng mga street vendor sa Commonwealth Market. Bukod dyan, pinag-iisipan na rin ng pamilya kung magasampa na reklamo laban sa ospital. Ryan Ang, News 5. Timbog ang isang lalaki sa Tondo, Maynila dahil sa pang-eskandalo niya sa kanilang lugar. Nang dalhin siya sa presinto para magpaliwanag, pati mga pulis hindi niya pinatawad. Nagbabalita si Catherine Imson. Walang tigil sa kaiiyak ang suspect na si Gilbert Luna matapos damputin ng mga polis dahil sa umano'y panggugulo sa kanilang lugar sa Tondo, Maynila. Paliwanag ng suspect, bigla na lang siyang hinuli ng mga polis habang kasama ang kanyang mga kabarkada. Sa tricycle, pagbaba niya tumakbo. So, ang humingi na assistance sa akin tong driver ng tricycle, hinabol namin. Naglalasing-lasingan lang yan. Pero nag-iba ang timpla ni Luna nang tanongin ito tungkol sa kanyang sugat sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo. Bigla na lang itong naging matapang at kung sino-sinong polis ang pinagtututuro kung bakit siya nasugatan. Siya gumawa niyan? Ang mga polis naman na napagbintangan, idinaan na lang sa tawa ang kanilang pagkainis. Maya-maya pa, hinamon na ng suspect ang mga polis. Ito, polis to. Patayin mo ako, bakit? Matutuwa ka? At kahit anong saway kay Luna, hindi ito nagpaawat. Pati nga kami, nasampulan. Paano ko may piyesa sa kamay ko? Paano ko may piyesa ninyo? Nakaposas ako? Paliwanag naman ng barangay chairman, nagkasugat si Luna dahil sa pakikipag-away sa kanyang barkada. Dagdag nito, talagang gumagawa ng iskandalo ang suspect sa tuwing malalasing. Itinanggi naman ng suspect ang bintang pero posible pa rin siyang makasuhan ng breaching of peace dahil sa kanyang pag-iskandalo. Catherine Imson, News 5. Nagsama-sama sa ospital ang mga pasahero at pasyenteng dala ng isang ambulansya nang sumalpok ito sa concrete barrier ng isang toll gate ng Skyway kaninang umaga. 3 sa kanila kabilang ang pasyente ang patay sa aksidente. 4 naman ang sugatan, pati na ang nabanggang taga-kolekta ng toll. Para sa update, may report si Jay De Castro. Jay! Martin, 3 ang patay sa ambulansya sumalpok sa Skyway toll booth kaninang alas 6 ng umaga. 6 ang nakasakay sa ambulansya na minamaneho ni Noel Mercado. Agad dinala sa Makati Medical Hospital ang 4 na sakay ng ambulansya na sina Mercado, Mary Grace Soler, Melba Asis na critical at Rosalina Asis na dead on arrival. Dinala naman ang 3 pang sakay sa Paranaque Doctors Hospital na sina Rio Panganiban na dead on arrival at ang pasyenteng sakay ng ambulansya na si Felix Soler na binawian na rin ang buhay. Damay din sa aksidente ang teller ng toll booth na si Marlene Buta.
Base sa investigasyon ng Skyway Patrol, mabilis daw masyado ang takbo ng ambulansya at hindi nito natansya ang toll gate. Lagpas daw sa 100 ang takbo nito sa Skyway. Kaya paalala pa rin ng mga enforcer, kahit pa ambulansya ang dala, huwag masyadong magbibilis ang takbo sa highway. Dahil din sa aksidente, bahagyan nagka-traffic ang lane na papasok sa Maynila ng Skyway. Pero sa ngayon, natanggal na ang bumanggang ambulansya sa toll gate at nadadaanan na ito. Martin? Maraming salamat, Jay De Castro. Hindi lamang sa tao delikado ang mga paputok tuwing bagong taon, pati sa ating mga alagang hayop may masamang epekto rin sa kanilang kalusugan ang mga paputok. Ano-ano ang mga ito at paano ba natin maiiwas sa trauma sila bantay? Live mula sa Marikina, nagbabalita si Fritzy Cabial. Ameline, tama ka dyan. May masamang epekto talaga ang paputok sa ating sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Kaya naman payo ng Philippine Animal Welfare Society o POS ay dapat bigyan pansin o din natin ang kalusugan ng ating mga pets, lalo na sa pagsalubong ng 2011. Alam mo, kanina nakausap natin itong si Miss Elsie Araneta, ang director ng POS, at sinabi niya sa atin na ang pagiging sensitibo ng senses ng ating mga pets. Ibig sabihin nito, no, yung ingay na naririnig nating mga tao ay mas malakas sa naririnig nila nito na mas malakas. No, napakasakit daw sa mata rin nung liwanag na idudulot ng fireworks at syempre yung usok na nalalanghap ng ating mga pets. Kaya naman kanina nagbigay sa atin ng tips itong si Miss Aneta ng POS para naman sa pangalaga ng ating mga pets. So mga kapatid, makinig po kayong mabuti, no? Ang unang tip natin ay bago sumapit yung putukan ay ilakad o i-exercise nyo po ang inyong mga alagang hayop. Ika nga, pagurin nyo po sila. Sa pamamagitan po nito ay magiging less attentive ang ating mga alaga sa mga putok o sa ingay na narinig nila sa kanilang paligid. Tip number 2 po, i-delay po natin ang kanilang mga evening meals. Pero wag naman po natin silang gutumin ng todo, no? Dahil makakadagdag po ito sa pagiging balisa sa kanilang anxiety. Third tip po, hayaan nating mamalagi ang inyong mga pets sa kanilang tinatawag na comfort zone o kung saan sila komportable. Pwede yan sa loob ng o sa kwarto, pwede rin po sa banyo, no? Maigi rin po na tabingan natin ng kumot ang ating mga pets para naman mas mahina yung kanilang ingay na maririnig. Next tip po natin, tag para sakaling magkawalaan ng inyong mga alaga ay maibabalik sila sa inyo ng maayos. Yung tag na po na yan ay pwedeng may pangalan ninyo, address, telephone number. At next tip po, importante po ito sa lahat, no, na tiisin po nating huwag amuhin ang inyong mga alaga, lalo na kapag nakakarinig sila ng mga putok o ingay. Kapag sila'y natatakot, bigla natin silang ikakadel dahil maaring lalo silang masanay na kapag may narinig silang ingay, matatakot na lang sila bigla. So mga kapatid, sundin lang po ninyo ang mga tip na siguradong kayo at ang alaga nyong hayop ay magsiselebrate o sasalubungin ang Year of the Rabbit 2011 ng buong kasiyahan po ninyo. At syempre ako naman, dahil bagong taon, hanap muna ako ng aking magiging bagong pet para naman maging masaya rin ang aking New Year. So mula dito sa POS sa Marikina, balik muna sa inyo dyan sa studio. Salamat, Fritzy Cabial. Narito naman ang ilang first aid tips para sa ating mga kapatid sakaling madali po kayo ng mga paputok. Eto na. Sa mga nasunog ang balat, kailangan buhusan ng tubig ang bahagi ng balat na nasunog para mabawasan ang pagkasira ng mga tissue sa balat. Pwede ring uminom ng paracetamol upang mabawasan ang sakit na nararamdaman. Makakatulong din ang paglagay ng ointment habang di naman nirekomenda ang pag-apply sa toothpaste para sa ngipin po yan. Sa mga open wound o sugat, linisin ito ng sabon at tubig at lagyan ng gasa para iwas impeksyon. Sa mga matang na pinsala ng paputok, mas mabuting huwag itong galawin at magpunta na agad sa ospital. Sa mga aksidenteng nakakain naman ng watusi, dapat kumain ng 3 hanggang 5 puti na itlog para isuka ang nakain at maprotektahan panandalian ang ating sikmura. Pagkatapos po ay humiga ng nakatagilid. Susunod, silipin natin ang pamamaalam ng Malabon Zoo sa Year of the Tiger. Mga hula sa bansa at negosyo, pati love life ni Pinoy, abangan.
At mga taga-Peru, idinaan ang pagsalubong sa New Year sa suntukan at tadyakan.